Santiago Jr. and Angelo Quinto. From the Metro Rail Transit Line 3, we have Ms. Ofelia Estrella, Jose Rodante Sabaile, and Edwin Hilario. From the PNP Highway Patrol Group, we have Police Brigadier General Eliazar Mata and Police Major Anthony J. Sanchez. From the PNP Aviation Security Group, we have Police Brigadier General Christopher Abesha and Police Colonel Christopher Melchor. From the Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA, we have Mr. Wardley Satalia and Angela Salvador. From the New NAIA Infra Corporation, we have Mr. Alvin Aquisa and Maravida Maniwan. From the SMC Skyway Corporation, we have Ms. Nelly Argota. From SOMCO, South Metro Manila Tollways Corporation, we have Attorney Melissa Encanto Tagarda. From the BF Corporation and Foresight Development and Surveying Company Consortium, we have Mr. Ding Ortiz. And from ANCAS, we have Mr. Carlos Castro. From Alliance of Concerned Transport Organizations, ACTO, we have Ms. Liberty De Luna and Emmanuel De Luna. From Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, we have Mr. Milencio Boy Vargas and Jose Cristobal Nolia, Austria. From the Pangkalahatang Sangguniang Manila and Suburbs Drivers Association nationwide, we have Mr. Rusty Lozano. Everyone has been acknowledged, Mr. Chair. Thank you, ComSec. Good morning again, everyone. The past few days, we've heard some big news which will affect the delivery of public services. And among these big news are the lifting of the temporary restraining order, or TRO, on the contact apprehension, no contact apprehension policy, or NCAP, and thereby resuming its implementation since yesterday on major roads. And yung pangalawa ay napaka-importante na may kinalaman po sa EDSA. Sa kasalukuyan, as we all know, during rush hour, nagkakabulbul ng traffic sa EDSA. Ngayon magkakaroon tayo ng rehabilitation. There's nothing wrong with that kung yan talaga ay ikagaganda ng kalsada natin sa EDSA. Pero ano bang programa meron ng ating pamahalaan, especially ang DOTR, para ma-address yung problema sa traffic? And of course, so many other things. Wala na tayong paliguligi pa, diretso na po tayo. Umpisahan natin sa no contact apprehension policy. So this was lifted since yesterday and na-implement na ata ito since yesterday. Ang gusto ko lang tanungin, particularly sa MMDA, anong mga plano meron kayo para magkaroon ito ng proper implementation nang sa gayon hindi na kayo irereklamo ulit o wala na magpapile ng petition to put a stop to it? In the first place, bakit ito inireklamo at nakarating Supreme Court? What was the problem, sir? Yes, Mr. Chair, good morning. I want to put it on record that alam po ng transport group dito ng MMDA hindi ho kasali doon sa inireklamo noong 2022. Nadamay na lang ho kami nung naglabas na ng TRO ang Supreme Court. Okay. We're implementing it since 2016 at wala naman ho kaming problema. Independent ho kami at nung nagkaroon ho ng mga NCAP ang LGUs, yun po ang inireklamo nila. At nung naglabas po ng TRO ang Supreme Court, we are not impleaded sa complaint. Nung nagka-TRO, sinama na lang ho yung MMDA. Ever since yung sistema namin, wala naman ho talagang problema. And even the transport group, sinasabi ho nila, sana yung LGU gawin yung sistema sa MMDA. Okay, so yung LGU ang nireklamo, not the MMDA. But anyway, magpakita tayo ng video presentation ng ilan mga motorista, yung kanilang mga hinaing tungkol dito sa NCAP. ComSec, can we show the video? Para malaman natin yung pulso ng bayan. Traffic. Tapakan mo lang balis yan, huli ka na.
Mabigat yun. May 1.5 yun. Eh, para namin na nabubutulan ng 5-5 sa kalsada, hindi kaya. Dapat hindi matuloy yun dahil yun, sa gabal sa amin yun eh. Halimbawa, may emergency sa likod namin para pag-uubuhin kami. Tapos pag-uupo namin, kami mahuli kami sa camera tapos sila absento. Paano yun? Kawawa, kami maging kawawa lalo kami doon. Okay lang naman yun para naman mag-disiplina yung mga kapatid. Kasi kain pasaway. Dapat ayusin din yung mga signage natin para di na malito yung mga kapatid. Saka pagka yung ticket dapat niya, papadala ka agad kung malaman di maiipon. Malaking bayaran niya pag maiipon. Katulad ho sa amin, wala naman ho kami ibang pinaghahanap buhayan. Ako din, senior na. Ito na lang ang inaasahan ko para mabuhay ko yung pamilya ko. Tapos magkakaganon pa. Eh, mabuti na lang po kung ang multa ngayon maliit lang katulad noon. Eh, pinakamababa ko ngayon, 2,000 eh. Kaya masakit po yun. Hindi po pwede ko. Okay, thank you. MMDA, Attorney Nunez, sabi mo, ang inireklamo at nakarating sa Supreme Court itong no contact apprehension policy ay yung mga taga-LGU, Traffic Management Groups, at hindi po yung MMDA. But just the same, can you explain to us yung proseso ng paghuli or pagbibigay ng ticket doon sa mga na-apprehend through the NCAP? Unang-unang po, pag na-capture po, yung sistema ng MMDA, pag na-capture ka ng CCTV namin, dadaan po siya sa validation review na isang manual po yan. Tinitingnan ng aming mga tao manually yung pagkakahuli ng CCTV. Okay. Doon po i-invalidate or i-validate. After that, pag na-validate, dadaan na naman po siya sa another approval, isang supervisor to see kung tama ang citation na nilagay and corresponding penalty. After that, tsaka lang po pipirmahan at ipapadala yung notice of violation sa registered owner. Since interconnected po ang MMDA at LTO, nakikita po ng MMDA yung database, ang pag nilagay ho namin yung plate number, appear po yung details ng registered owner ng vehicle, and then dun ho namin ipapadala ang notice of violation via PhilPost. Okay, so paano kung sasabihin ng motorista na padala ng ticket or yung may-ari ng sasakyan na hindi ako yan? Nung mga araw na yon, yung sasakyan ko ay nasa ibang lugar, etc. So paano pag merong gusto mag-contest? Yes po. Halimbawa na ibenta at hindi ni-register ng buyer o ng owner sa second owner ng kung sinong gumagamit, pwede ho silang mag-file ng contest. Isasubmit lang ho nila yung affidavit and deed of absolute sale at sasabihin nila kung sino yung may-ari. But yung pong issue na yan, we had a meeting with LTO, ASIC Vigor Mendoza, and Executive Director Greg Puwa kahapon lang po. And sabi po ni ASIC Vigor Mendoza, within this week, ang DOTR, they will issue a policy na approve na ata po ni Sec Vince Dizon regarding dun sa issue na yan, sa mga second-hand vehicle na hindi na i-register ng new owner within a specific period of time. So halimbawa, beating the red light or merong traffic sign na na-violate sila. So how would the violator know na talagang nag-violate nga siya ng beating the red light? Yes. Meron ba mga ebidensya ipapakita? Yes po. MMDA? With the launching of our online traffic adjudication platform, they could even request the video clip dun sa online ho namin. Ibibigay nila yung email ad nila, then we'll send the clippings kung paano sila nakunan ng aming CCTV camera sa pag-violate nila ng particular traffic violation. So they do that online. They don't have to come to the MMDA Yes office po. para mag-contest. Actually po, based on data, lahat ho nang nag-complain ng tungkol dun sa NCAP, kapag nakita naman nila yung video nila, dumediretso na lamang ho sila sa accounting namin para isettle. Okay. So
In other words, like you said earlier, yung mga taga-LGU ang nagkakaproblema itong mga motorista sa NCAP. Anong reason bakit nagkakaproblema itong mga motorista sa mga taga-LGU? Yung unang issue po na ni-raise ng mga transport group laban sa LGUs na nagpatupad nito is the fines and penalties, na medyo malayo yung penalty noon na ini-implement ng MMDA sa LGUs. But nung 2022 po, we had this Metro Manila Traffic Code of 2022. Nagkaroon po ng single ticketing system ang buong Metro Manila, including MMDA. All 17 LGUs and MMDA nagkaroon po ng uniform ticketing system and uniform fines and penalties. So most of the LGUs, binabaan po nila ang kanilang mga fines and penalties, and they agreed sa 20 most common violations. So yung top 20 most common violations sa MMDA and sa LGUs, yun po nag-usap-usap kami, lahat ng LGUs concerned, inaproban ng Metro Manila mayors, and inapprove po, nag-compromise sila na babaan ang kanilang fines and penalties. Bakit? Whether NCAP or physical apprehension. Bakit babaan lang? Dapat ipantay na lang siguro. What do you think, Secretary Vince Dizon? Opo, I think po yan po yung isang major issue dun sa Supreme Court case, Mr. Chairman. But I think you're absolutely correct. Ang key naman dito is, it's not babaan o itaas, pero dapat pantay-pantay, pare-pareho. Para ho, pag ikaw ay nahuli ng MMDA, kung ano yung multa doon, ganun din ang multa pag ikaw nahuli ng enforcer ng HPG o ng LGU enforcer. Makati, halimbawa. Ng Makati, etc. po. No? So, I think yun po ang importante doon, yung pare-pareho, standardized kumbaga, no? Hindi yung paiba-iba. Yun po atang malaking problema kasi dati. So right now, wala pa tayong ganung klaseng sistema. So how can we implement a system wherein, tulad ng sinabi nga natin ngayon dito, na maging pantay-pantay na yung singil doon sa mga violations? Mr. Chair, if I may, nasettle na po yan sa single ticketing system. And also yung issue na pagbabayad. Kasi halimbawa, taga-probinsya ka. Na-settled na. So Yes. ibig sabihin, kung ano yung ticketing violation sa Makati, ganun din sa Manila, ganun sa Quezon City. Uniform na po ngayon. Very good. 17 LGUs. And also, we also settled the issue nung sa online payment platforms na kahit nasa probinsya ka, you can pay the traffic violation, Paymaya, GCash, Bayad Center, Land Bank, even sa 7-Eleven. So, most of the LGUs, ganun rin po ang ginawa. Ito po yung kinalabasan ng single ticketing system. And also yung issue dun sa contest mechanism na dapat uniform na din kami na within 10 working days, kung may reklamo ka, nakakuha ka ng notice of violation, you can file a contest sa MMDA or sa LGU within 10 working days. Uniform po yan sa lahat ng LGU and MMDA. Doon po sa single ticketing system, kasama na po yun. So single ticketing system, sabi nyo, the 17 LGUs ang nag-participate dito. Yes. Ano itong mga LGUs na ito? Yung 16 cities ng Metro Manila and 1 municipality which is Pateros plus MMDA. Nagkaroon po yan ng technical working group, inaral, nag-compromise paano ibababa yung multa, ano ba yung mga common violations, top 20. So, yun po. Yun pong kinalabasan. Yung Metro Manila Traffic Code of 2022, which is yung tinatawag na single ticketing system. And most of the LGUs, halos lahat naman na po, interconnected na sa LTO. That's why wala na ho atang LGU na nagko-confiscate ng license ngayon because of the interconnectivity with all the LGUs sa LTO. Yun po yung isa rin sa magandang resulta ng single ticketing system. Okay. Mamaya din po pag-usapan natin kasi marami ako natatanggap ng mga reklamo na pag sa EDSA, alimbawa color coding ka, pwede kang makalusot, pero pagdating sa Makati, kailangan may panibago silang sistema dun sa traffic. Pagdating sa Manila, panibago, so dapat may uniformity din pagdating sa traffic scheme na pinapatupad. But anyway, mamaya pag natin pag-usapan. Now, let's move on dito sa... magdadagdag po ba kayo ng MMDA, ng mga CCTV camera? Yes po, we're in the process of putting up more CCTVs na with AI capabilities para po mas malawak na yung range. Kasi there are still some areas na
wala ho pang CCTV at hindi pa ma-monitor. So doon po namin i-augment yung mga traffic enforcers namin. Okay. So wala na tayo makikita ng mga traffic enforcers dyan nakaabang sa EDSA, namamara, lalong nagpapadagdag sa traffic dahil matraffic na nga, magpapara para sa sasakyan at yung sasakyan nakabalanda dyan sa kalsada. So it's not gonna happen anymore dito sa NCAP. Yun po ang kagandahan ng NCAP kasi gusto nga natin ma-lessen yung human intervention because alam naman natin it takes two to tango. There are some willing na mag-offer, meron ding mga enforcer na gustong tumanggap. But with this NCAP, kahit po sinong sakay, maiwasan na rin yung nagni-name drop, anak ng kung sino-sino, magpapakilala. With this NCAP, matatanggap mo na lang po notice of violation. So therefore, that means mababawasan din yung mga traffic enforcers. So ibig sabihin, will you retrench traffic enforcers? Kapag siguro po fully implemented NCAP na? at CCTV na lang ho lahat, pwede yung mabawasan talaga. So Relatively. maraming mga traffic enforcers mawalan ng trabaho. Hindi pa naman po sa ngayon kasi ilan pa lang ang CCTVs namin na nagpo-cover ng NCAP 350 something pa lang po. So hindi pa naman kaya i-cover the entire circumferential and radial roads which are under the jurisdiction of MMDA. So Pero kailangan pa rin po ng Pwede physical... pa rin silang pakinabangan para Yes po. masiguro na maayos yung flow ng traffic. Yes Pag po. nakabulbul na, they have to do something. Pag may nakita silang naka-stuck doon, magtawag sila ng tow truck, etc. Basically, sa traffic management na lang ho talaga, wala silang paniket para maiwasan na yung mga ganong issue po na na-encounter natin sa kalsada. Now, isa pa sa mga problema bakit nakakabulbul ang traffic ay yung bang timer sa mga stoplights. Yung iba napakabilis. Lalo na dyan sa may bandang EDSA papuntang SM, going northbound, malapit sa Shangri-La. Ako, wala pa atang 15 seconds. Pagpupula na. Sa EDSA show, nakabulong- EDSA show po ba yun sa baba? Banda, sa Ay, ibabaw, sa ibabaw. taas, sa ibabaw. Opo. So, example lamang yan. So, dapat bago natin ma-implement tong NCAP or as we go on, improve naman natin yung mga stoplight systems natin na dapat medyo haba-habaan man siguro yung oras. Huwag yung 30 seconds. Yung iba, wala pang 1 minute. Pwede naman po i-adjust kasi nakaprogram na po yan. Yun naman pala Yan sa show, pwede ba natin ma-adjust yan? Sige po, we'll talk with the traffic Nasubukan niyo engineering ba doon, center. sir? Pag, Lagi po akong namadaan dyan kasi nakita mo Julia naman pala. Vargas ho ang So, ba't office di mo namin. i-adjust? Heavy ho talaga doon and apat na interest. May galing sa show, may galing sa EDSA, may galing sa show turning left to EDSA, merong turning right galing doon sa Pag-aralan sa niyo po. malls. Pag-aralan niyo para masiguro. Yung pwede po i-adjust yung timing and kasi pag in-adjust mo naman, nireklamo naman yung galing sa show and yung galing sa loob ng doon po sa may mall. So we'll address that, sir. Thank you. Ayusin din po yung mga potholes, yung mga butas-butas na kalsada. Kasi isa pa rin yun na nakakapag-cause ng traffic. Dahil pagdating doon sa butas-butas na kalsada, babagal yung sasakyan. Yes, Mr. Chair. We will coordinate it with DPWH kasi DPWH maintenance ang nag-aayos niyan ng mga potholes sa major thoroughfares. And then yung mga road signs. Yes po. Some of the road signs are confusing. So dapat maayos din yun para masiguro, madali mabasa at maintindihan ng mga motorista. Ngayon po, continuous naman po yung coordination namin with DPWH. We're addressing that and not just the traffic signs but yung size, dapat it must be universal kasi marami ring nagreklamo na hindi uniform. Although sa amin, I'm confident na yung mga signages namin malalaki. And we have our own division, yung gumagawa po ng sariling traffic signages dyan. May mga ibang sa loob po, inner roads na medyo maliit ang mga signages. So, we have to coordinate it with LGUs also kasi ang LGU meron rin sariling mga traffic signages. So, it must be universal, isang size lang. Okay, thank you. Now, let's move on sa yung kakaroon na sa June 13, am I right? Na magkakaroon na June ng 13 is the start of the rehabilitation program sa rehab. Yes rehab po. sa EDSA. Ano po yung mga plano ninyo? Ano po yung mga programa meron kayo na para masiguro na hindi talagang magkakabuhol-buhol lalo ang trapiko sa kaba ng EDSA? Secretary Dizon? Mr. Chairman, with your permission po, no,
Kahapon po, nag-announce po ang DPWH, DOTR at MMDA ng 5 initial na interventions. No? Kasi nga po ang utos ng ating Pangulo, kahit na kailangan na nating i-rebuild talaga yung EDSA, kailangan naman gumawa tayo ng paraan para maibsan naman yung parating na medyo mabigat na traffic dahil dito. So for DOTR po, meron pong 3 kaming initial na pinropose at ginagawa na po namin ito as we speak. No? Para po pagka simula na po nung kasagsagan ng construction sa EDSA, in place na po ito para sa mga kababayan natin. Unang-una po, and nagpapasalamat po tayo, Mr. Chairman, na inimbitan niyo din po ang San Miguel Corporation. Ang isa po kasing paraan is ma-divert natin to somewhere else yung traffic para hindi sa EDSA lahat pa rin ng daan. No? And one major diversion is really Skyway. No, kaya lang ang problema ho siyempre sa Skyway, may bayad po yun. No? At siyempre mabigat po sa ating mga kababayan yon. So what we proposed po, and we proposed this to San Miguel Corporation about a month ago pa, at ngayon kasalukuyan na pong nag-uusap kami with San Miguel on how to execute it. Yung ipapalibre po muna natin ang toll sa isang partial segment ng Skyway Stage 3 during the construction of the EDSA rebuild. No? Kasi po para ho talagang ma-incentivize yung mga kababayan nating umakyat sa Skyway dahil nga po libre ito, walang bayad. So that is ongoing po right now, Mr. Chairman, and we'd like to thank San Miguel and Mr. Ramon Ang for being open to this and agreeing already in principle. Ang kailangan na lang pong gawin dito is kailangan i-finalize po yung mekanismo kasi hindi din po biro yung bigla pong dadagsa yung sasakyan sa Skyway kasi... How about yung structure? Baka magkaroon ng structural problem doon pag kakayanin ba? Pag nagkaroon ng bigat ng traffic? According to sa the Skyway? engineers naman po, I don't think it will be an issue. No? Kaya naman po ng Skyway yon. Ang more important is yung traffic management with the help of MMDA and the LGUs. No? Kasi ang magiging problema po dahil dyan, yung pag-iimbudo sa exit and entrance to the Skyway, yung paakyat at pababa. So yun po talagang big challenge. No? So we will need proper traffic management which San Miguel has asked assistance from the government kasi hindi nila kakayanin na yung mga enforcer lang nila ang tutulong sa ano. And especially yung pagbaba. Halimbawa po, Mr. Chairman, yung Quezon Avenue, no, yung pababa po ng Quezon Avenue sa Skyway Stage 3, ano po yan, no? That will be a challenge. No? So, kailangan po talagang magtutulungan ng MMDA, ang San Miguel, at ang LGU. No? Kasi hindi lang po yung pababa, pati yung pag-flow nung sa baba na. No? Kailangan tuloy-tuloy po yung daloy doon. No? So, those are the challenges. And of course, ang Toll Regulatory Board naman po, yung pong in charge sa regulation, sa regulatory ng San Miguel, mag-uusap na po kami with San Miguel ngayon para naman may reprieve, may bawi ang San Miguel kasi hindi naman medyo mabigat po ang revenue losses diyan, no? And we have already issued a statement yesterday na we are already in the process of discussing this. So in other words, is subsidized ng gobyerno itong ililibre? Not necessarily po. SMC. Not necessarily po is subsidized, but we are looking at other options. For example, one option that we're looking at is to extend the concession term of the operator para hindi naman mabibigatan ang San Miguel dahil meron naman pong reprieve sa kanya. At the same time, wala pong kailangan ilabas na pondo ang gobyerno in terms of a subsidy. At pumayag ang SMC? We are looking into that po now. Those are one of the things we're discussing now. No? And we're confident po na makakahanap po tayo ng solution dyan. Well, binagit nyo ng SMC. SMC, ano pong reaction nyo tungkol doon? Ito ba yung SMC? Attorney Melissa Tagarda. Good morning, Mr. Chair. Good morning, Secovins. Yes, we are just ironing the details with the OTR. Of course, we're always ready to help the government. Kaya nga po kami palaging may mga PPP projects. We want to be partners of the government. But we're open to yung mga remedies that can be done. Yung like what Secvin said, yung extending the concession
agreement for as long as it's fair, no, to San Miguel, because since PPP kami, meron din naman kaming invest into that project. But we are ironing the details with the OTR so that we can make it easy for everyone, especially to the commuters. So ito ay sa stage 3, sabi niyo, Secretary. Apa. So, libre lahat ng mga sasakyan na madadivert doon sa stage 3 ng sa SMC. Pero Segment lang po segment. ang pinag-uusapan namin ngayon. Sa segment. Opo, segment lang po. Hindi naman po yung manggagaling halimbawa ng Alabang. No? Hindi naman okay, so po, identified natin. kasama po yun sa pinag-uusapan po nung ating technical working group with San Miguel. And ito by MMDA. 24/7 kasi I understand this will take 1.5 years to complete the Yun rehabilitation. po ang program sa sabi EDSA. ng DPWH, Mr. Chairman. Okay. So 24/7 lahat ng sasakyan for 1.5 years, libre a certain segment. That is currently the proposal, our proposal on the table. Para ho, hindi confusing, hindi na ho, ano. Anyway, magbibigay naman po tayo ng fair and reasonable reprieve to San Miguel. Para lang ho, hindi na magulo. Good. Opo. Now, okay. Baka naman babawiin ng SMC yung kanilang losses by increasing the toll fee. Ano ho yan, no? Yan po hindi po nag-agree ang Pangulo dyan. No? Kailangan Okay. po ang gagawin natin dito walang increases. Apart from the regular increases, kasi may regular increase naman Right. po talaga yan, no? Under the contract. No? Pero for this, the objective is walang toll fee increase. Mag-uusap po kami ng ibang mga bagay na pwedeng mabigyan ng fair and reasonable reprieve ang San Miguel Corporation. Okay. Such as a possible extension of the concession term. Good. Now, itong current number coding scheme wherein pag halimbawa 1 and 2, hindi ka pwede sa Monday, and then 3 and 4 Tuesday, 5 and 6 Wednesday, 7, 8 Thursday, 9 and 0 Friday. Ito yung present, di ba? On top of that, magpapatupad pa kayo ng odd-even scheme. Parang nakakalito ata. Mr. Chairman, siguro po, no, if I may, before MMDA response, kausap ko po kasi si Chairman Don kahapon bago niya in-announce ito. No? We just want to make it very clear, Mr. Chairman, to clarify lang po sa inyo at sa ating mga kababayan na ito pong idea na ito ay, ang proposal po ng MMDA ay i-dry run po muna ito for 1 month starting June 16. No? So, essentially po, ida-dry run po itong pinapakita nyo ngayon sa screen, Mr. Chairman. Pero habang dinadry run po ito, wala pong huli, walang violation, pero makikiusap lang po tayo ng cooperation ng publiko para lang po makita kung talagang magiging epektibo ito o hindi. For 1 month. Ngayon, i-assess po ng MMDA yan sa pagkakaintindi ko, Attorney Vic. After 1 month, kung yan po ay may mapatunayan na epektibo, meaning napababa po talaga significantly ang number of vehicles, no, sa EDSA, yan na po ay pag-uusapan ng ituloy-tuloy. No? Pero kung yan po ay makita na medyo either hindi effective or kaunti lang ang naging epekto, i-rethink po yan. Kasama lang po ito sa mga kumbaga out of the box na iniisip ang MMDA. So, para lang po hindi kabahan masyado. Kasi lahat po tayo, Mr. Chairman, lahat po tayo gumagamit sa EDSA. Yung mga iba po nating mga kababayan, wala namang maraming sasakyan na may add, may even. So, para lang po to allay the fears of our motorists, dry run lang po muna ito. No? Yun po ay gustong ipaklarify ni Chairman Don. Baka po may gustong idagdag si Attorney Vic. Nakakalito po tinitingnan ko to para nahilo na ako Sa current number coding scheme, halimbawa 1 and 2, Monday, hindi ka pwede. Now, pinasok natin sa odd-even. Pinagsama nyo kasing 1 and 2 sa current number coding scheme, and then pagdating sa odd-even scheme, nagkahiwalay sila. So, nakakalito, napaparami. Halimbawa, yung 2. Yung pag 2 ka,
Hindi ka pwedeng Monday, Tuesday, Thursday, Saturday. Pag 1 ka, Monday, Wednesday, Friday ka lang. Meron yung marami na araw na hindi ka pwede. Meron doon kunting araw ka lang na hindi pwede. Kasi pinaghalo niyo yung sa odd even sa 1-2. Dapat kung sa current scheme, kung pagsasama mo 2-4, 6-8, 1-5, 3-7, ganun dapat. Dito para nakakahilo, hindi ba, Attorney? Pag EDSA po, odd-even scheme lang ho talaga. And yung po kasing number coding natin na may 1, 2, 3, 4, yun po ini-implement lang 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. Mahaba po ang ating window hour from 10 a.m. to 5 p.m. Tama na. So yung... Okay. So yung current number coding scheme, yung last digit plate number 1 and 2, yan ay pina-implement lamang during anong oras po ulit? 7 to 10 in the morning and 5 p.m. to 8 p.m. 7 to 10 and then 5 to 8. So Yes. rush hour lamang. Yes po. So technically, kung lalabas ka from 10 a.m. to 5 p.m., it's free. You can use your car. Pero yung sa odd even, That's absolute po whole day absolute yun. sa EDSA. That's why may binigay naman pong magandang alternative ang DOTR through the help of SMC Corporation na i-free yung toll fee sa stage 3 ng Skyway. And aside from that, si Sec Vince, yung binanggit mo kahapon, they will also add 100 buses. Opo. On the part of the OTR po, Mr. Chairman, so aparte po dun sa pagpapalibre ng Skyway, segment ng Skyway Stage 3, meron pa po kaming dalawang gagawin para po matulungan ng mga kababayan natin. Unang-una po is magdadagdag po kami ng up to 100 to 150 additional buses on the EDSA busway carousel. No? Currently po nasa 400 buses na po tayo. Dati po 350, nagdagdag po tayo last month ng 50. Ngayon po ay 400 na. Magdadagdag po tayo ng up to 550 total. So up to 150 buses sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Ikalawa po, dito po ang MRT3 management din natin. Currently po, we have 20 trains running, 20 train sets, no? Combination of 3-car train sets and 4-car train sets. Currently running on MRT3. Okay. Magdadagdag pa po tayo ng either 1 to 2 more, no, in the coming months, no. Sasagarin po natin sa abot ng ating makakaya, pati na rin po yung mga rinirehabilitate po natin ng mga tren currently na sinoservice, pipilitin po natin magdagdag para lang po makapagdagdag ng capacity sa MRT3. Para po sa information ng chairman, bawat bagon po, no, yung bagon 400 passengers capacity po yan bawat bagon. So kung magdadagdag po tayong assuming ng dagdag na 3, 1,200 po kagad yon. Kung magdadagdag tayo ng 4, 1,600 and so on and Ilan so ang forth. bago na idadagdag natin at saan manggagaling yung bago na yun? Meron po tayo kasing mga reserba. Hindi ba itong Dalian trains? Hindi po, hiwalay pa po. Yung Okay. Dalian trains po kasi, yun nga po, no, in fact, napakaganda po nung sinabi nyo, Mr. Chairman. Pinipilit ko nga po na sana magamit na natin finally, no, itong mga Dalian trains na ito. Ang problema po, yung ating maintenance operator, yung Sumitomo of Japan, hindi pa po siya kampante as of now na gamitin pa po yon for safety reasons. Marami pa po silang ginagawang pag-aayos at pagtetest. No, pero pinapamadali ko po yan kasi 30 po yan, sayang po yan Napakadami po nung Dalian trains na yan. Kaya lang, alam niyo naman po yung nangyari nung nakaraan, no, kailangan pong ayusin, kailangan may babaguhin at kailangan siguraduhin na safe siya na gamitin ng ating mga kababayan. But as of now, nasabi po sa atin ng MRT3 na makakapagdagdag tayo ng hopefully 3 to maybe 5 more trains. 3 to 5. Opo. In the coming months. Pero
kailangan po talagang siguraduhin muna ng Sumitomo na safe sila. Kasi inaayos pa po yan as we speak. But I think 3 trains in the next few weeks makakapagdagdag na po tayo. So at least 1,200 passengers po ang may dadagdag natin na makakasakay sa MRT3, no? At any given time. No? Okay. Pero nag-iisip pa po tayo, Mr. Chairman, no? Sabi nga po natin kahapon, initial pa lang po yan. Right now po, nag-iisip pa po tayo, no? We are racking our brains to really find other ways, no? To help our commuters. So habang ongoing yung rehabilitation sa EDSA, so paano itong NCAP? Kasi especially dun sa number scheme. Yes. I think naniniwala ho kami na yung NCAP makakatulong ng malaki sa pagbawas ng kalsada, especially during the EDSA rehab. Because on the first day alone, na-monitor ho namin for the entire day ang nag-violate kahapon 1,112. As compared ano mga violations na ito? As mostly disregarding traffic sign, EDSA bus lane, motorcycle lane violation sa Commonwealth. Basically, yun po. And dun sa mga loading and unloading na violations. Pero as compared po last week, May 19, Monday, ang na-register ho namin is 3,982 sa no contact. Kasi even naka-TRO ho kami, minomonitor pa rin namin yung mga violators sa aming CCTVs. And May 19, Monday, naitala ho namin recorded 3,982. Samantalang kahapon, nung nagsimula ang NCAP, 1,112 lamang hanggang midnight. So makikita natin na nagbawas ng 2,800 violators. So it's really a deterrent, and lalong-lalo na po alam naman natin mga Pilipino para-paraan, kapag coding siya 7 to 10, maraming lumalabas. So nakaka-capture namin yan. Eh kapag may enforcer, sisingit-singit, iiwas, pupunta sa pinaka-left, so hindi na siya makikita. But kahapon po, kahit ako nagulat, maluwag kasi yung mga usual na nagba-violate ng coding, hindi po lumabas nung alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. So, yung 2,800 na mga nagba-violate, malaking bagay ho yun. Especially kapag nagsimula na ang EDSA rebuild sa June 13. Okay, papakita lang tayo ng video. Yung mga sentimento ng mga motorista tungkol sa problema sa EDSA or yung mga magaganap na EDSA rehabilitation. Ito yung mga concerns nila, Comsec. Kasi araw-araw ka dadaan, buti sana kung gagawin nila, lalakihan yung EDSA. Pero kung ganun pa rin, wala namang pagbabago pa rin yan. Maraming nagdaan na holiday, di nila ginawa eh. Ngayon wala, magpapasok ka na. Paano na yung mga commuters, mga estudyante? Sa gasolina pa lang eh, talo na. Hihirapan kami sa mga TMBS. Kasi kadalasan talaga, yan ang dinadaanan namin EDSA. Eh yun ngang hindi pa nire-rehab, matraffic na. Yung pa kayang 2 linya lang o isa lang yung gagamitin, di ba? Magandang idudulot yan, pero hindi rin magandang idudulot yan. Dapat kasi yan, pinag-iisipan talaga nilang maigi yan. So, sabi naman daw po nila is magkakaroon naman daw po ng alternate routes. Ipapadaan sa Skyway at magiging libre ito. Ano pong opinion niyo? Hindi pa rin, no? Kasi kung sa Skyway, lahat ng ng tao, ng driver, option, mag-i-Skyway. Kasi ini-expect nila hangin sa traffic. Hindi mapupuno yung Skyway. Pag napuno yung Skyway, paano na? Yun yung problema. 2 taon din kami magugutom dyan sa sistema na yan. Ang grab driver, malaki pong apekto sa amin yan. Kasi imbis na may atap namin ng mabilis, ng mga pasero namin, hindi na. Okay. Alternate route. Meron na ho ba tayong mga assigned na mga kalye na alternatibong pwedeng puntahan ng mga motorista instead na
paggamit sa EDSA? And what are these roads? Yes, Mr. Chair, aside from Mabuhay Lanes, nagkakandak po ngayon ng survey ang aming mga traffic engineers and may mga pinag-uusapan din po na if there are some mga yung private or government institutions na pwedeng buksan para mapadaan during daytime if it won't be in violation of security, mabibreach yung security. Yun po, isa po yun sa pinag-uusapan. Magdagdag ng mga additional Mabuhay Lanes and yung paglilinis po talaga ng mga alternate roads. And that's why tomorrow po may meeting din kami sa MMDA with the LGUs, different traffic heads ng 17 LGUs ng Metro Manila to tackle the issue dun po sa mga illegal vendors, illegally parked vehicles sa mga alternate routes. Kasi we also need the help of the local government units kasi walang ibang dadaanan at ibang alternatibong ruta yung mga Mabuhay Lanes na na-identified namin. Chairman, kaya nga, that's the reason ngayon pa lamang ma-identify na ninyo sa mga motorista, mabigay yung roadmap kung ano yung mga alternatibong kalsada na pwede nang gamitin. Dito, binigyan nyo kami. Kanina ko lang na-receive to. Rerouting 1NB, Macapagal Avenue, from Naiya to Terminal 3, Andres Avenue, Salis Road, Magallanes, take Terminal 3 exit, going to Nichols to East Service Road to C5 Road, C5 to Kalayaan Avenue to Shaw Boulevard, C5 Road to Lanuza to Julia Vargas Avenue. This is good, but the public has to be informed. We will conduct, pag na-finalize so namin yan at the traffic engineers ng MMDA in When is it coordination. going to be finalized? By June po. Yun po ang first week of June, maglalabas na kami kasi. June 13 na. June 13. Tapos sa June nyo palang ipapalabas. Dapat now pa lamang. Baka po by next week. Kasi No, may mga sinusurvey pa po ang mga traffic engineers namin. Pero lalabas po kami ng at least a week before June 13. Chairman, di ba matagal na ito pinagplanuhan nyo itong rehabilitation sa EDSA? Dapat along the way na pinagpaplanuhan nyo na ito, agad-agad pinagplanuhan nyo na rin yung rerouting. Meron naman at na po. agad-agad para weeks before, in-announce nyo na ito na yung mga kalsada. Existing na po yung yan, yung mga additional lang po na pina-finalize namin na aside from Mabuhay Lane. When are you going to inform the public? Yung Mabuhay Lanes po, I want it now. nailabas na po yan. I want it now. But yung additional alternate routes na Sa ngayon kasi wala pa di ba? Po? So dapat now na ilagay nyo sa website nyo. At ako Nasa website na po yan yung mga Mabuhay Lanes. Matagal na po yung Hindi, ito from mga north to south, south to itong north. rerouting schemes, wala pa. Yung ibang rerouting scheme na publish na rin ho namin. But we're still looking for more alternate routes, especially yung paggamit ng, kung galing ka po dyan sa South Super Highway, may daan po dyan yung sinasabi nating East Service Road na ang tagos mo, C5. Kasi ang C5 and EDSA parallel na kukunti lang ang nakakaalam. And ang kadalasan ginagamit EDSA. Pero kung may tuturo namin sa ibang motorista na may daan nga po dyan, mas mapapadali. Chairman, dapat i-disseminate nyo itong information ito sa media. Kasi hindi naman lahat ng tao pupunta sa website ninyo. Yes po. Whereas pag sa media, mas mabilis. I-announce lang ito sa lahat ng channels. We will. Para may announce, mabigyan sila abiso. Secretary Bilis. Mr. Chairman, you're absolutely correct po. No? This information needs to be disseminated now, as early as now. So, I think ang gagawin na lang po ng, namin, together with MMDA, is we will show the routes very clearly in both map form, kamukha po nung nasa kamay nyo, at i-detalye yung turn by turn, kumbaga sa Waze, turn by turn na direction para dadaanan ng mga kababayan natin. At ito po ibibigay sa media at the latest by tomorrow. Mr. Chairman. Ready naman na po yan. Oo, we will just disseminate it para po. And kasi mga po, kagaya ng sinabi ni Attorney Vic, nandiyan na po yung Mabuhay Lanes na yan. I think ang sinasabi lang po niya is meron pa pong iniisip ang MMDA na dagdag na alternatibong rota na fina-finalize pa nila, pero tingin ko naman baka naman po by next week. Yung mga dagdag na yun ay ma-disseminate na rin po. How about Pero ito pong existing by tomorrow, i-disseminate Yes. po.
Yes, Mr. Chair. How about yung mga signages? Naka-ready na rin para i-guide yung mga motorista na ito papuntang Mambuhay Lane, ito yung papunta sa rerouting scheme. Yung mga traffic signages po sa Mabuhay Lanes, in place na po siya. From QC to Makati, kung susundan nyo yung Mabuhay Lanes, tad-tad ho yung mga side streets at alternate roads ng Mabuhay Lanes. This is Mabuhay Lane going to south or going to north. Kompleto naman ho yan, Mr. Chair. At yun ang una naming inayos, yung mga signages sa alternate routes. Okay. Mr. Chair, if I may add lang po. Mr. Chair, in-announce din po ni Chairman Artes ng MMDA kahapon na ang isang critical na kailangan din gawin ng MMDA at katulong ng lahat ng mga LGU ay yung sisiguraduhin na itong lahat ng mga alternative routes po na ito ay free from obstructions. Okay. Illegal parking, baka may mga illegal vendors na nandyan. Kailangan po yan at kinumit po ng MMDA at ng mga LGUs natin ay clear po yan para tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. So, makakaasa po kayo, Mr. Chairman, na gagawin din po ng MMDA yun. Okay, so meron ako nakita rito na meron kayong traffic signage na sinasabing magkakaroon ng temporary rehabilitation, lane closure, which is good. Sana sa kahabaan ng EDSA, meron tayo nito. Actually, it was placed during the weekends by Traffic Engineering Center ng MMDA bago po magkanda kami ng media press con. Kahapon, by weekend, nilatag na ho namin yan para 2 weeks, almost 2 weeks, 3 weeks before the start of the EDSA rehab, in place na yung mga traffic signages and public advisory. Sa buong kahabaan po ng EDSA yan, from northbound to southbound and southbound to northbound, nakakabit po yan lahat. Okay. Sino-sino pong exempted sa number coding? Alam ko yung TNVS exempted ata yun, ano? Yung mga angkas. TNVS, Public Utility Vehicles, yung mga school buses, marked school bus, and electric vehicles and fully hybrid vehicles are exempted as per EVIDA law. So, how would you know kung electric vehicles yun o hindi? Unang-una po, malalaman ng cameras. ang may mga ano po yan, di ko alam may special plate na ba ang green plate ang mga e-vehicles and fully hybrid vehicles, kakaiba po ang plates nila, ang color. So madidistinguish po yan. And kumuha na rin kami ng may list naman po ang DTI ng mga fully hybrid and electric vehicles na nagpa-fly over dito sa buong Metro Manila. And we also have data from LTO, kamiting namin no sila. So tinitingnan rin namin kasi nasa EVIDA law meron ding provision doon na sinasabi na yung exemption sa coding kapag dumami sila at for parang exigency or emergency reason, kapag may valid reason, pwede naman siyang i-withdraw. So, we're also looking at the numbers kasi baka ma-defeat naman ang purpose. Ngayon pa lang, marami na nagtatanong, naghahanap po, bibili ng hybrid e-vehicles, baka yun naman ang pumuno ng ating kalsada. That would be unfair. So, tinitingnan namin ang numero, hindi lang dito sa NCR, pati na rin yung mga neighboring provinces, Bulacan, Rizal, Cavite, yung datos ng electric vehicles and full hybrid kasi baka yun naman po ang bumaha sa kalsada and it would defeat the purpose and it would be unfair with other car vehicles owner. Correct. So, paano nyo naman malaman sa TNVS kung ito'y TNVS o hindi? Yung Kahapon po, ka-meeting namin, yung mga TNVS operators, ibabalik ko namin yung sticker na may security features galing from MMDA dun sa mga TNVS kasi dati ho na-abuse yun, maraming nakakuha at nakapeke ng mga... May sticker sa, ilalagay yung sticker sa plate? Di po, sa sasakyan na halimbawa Grab, may special security po na ibibigay kami na MMDA lang ang magbibigay sa mga TNVS. As per our meeting kahapon, para naman po hindi ma-abuse yan. So sino mag-i-issue noon? kami po sa mga TNVS. Hihingi ko kami ng datos sa LTFRB kasi ang LTFRB po ang may list nito ng mga
may valid na TNVS franchise. Okay. Hybrid vehicles exempted din, di ba? Alam ko full hybrid. Hybrid and electric. So paano niyo malaman kung hybrid ang isang sasakyan? Ang alam ko yung hybrid, kapag nag-full stop ka, namamatay yung makina. Yun ba yun? Hindi, sa TNVS, paano mas... May marking din. Kasi may iba-iba kasi I don't think hybrid. so. Yung plaka ng hybrid saka plaka ng regular car. Iba po. Magkaiba? Iba po. Ano pinagkaiba? ED? Mr. Chair, yung number po nung hybrid and electric, kulay green po. Yung regular, black po. Okay. So nade-determine po siya, Mr. Chair. Okay. Exempt po sa coding, yung green, all green, tama ba, ED? Yun ang EV and hybrid na exempt kasi yun ang bibigyan lang ng LTO na may distinct feature na plaka. So alam naman po namin yan pag na-capture kung EV siya or hybrid kasi iba yung plaka. Okay. Yung sa TNVS, karamihan sa kanila, although magbibigay kayo ng mga sticker, parang regular car lang kasi yung plate, ganun din eh. Diba? Now, magkakatalon sa sticker at yung sticker ay manggagaling sa MMDA para sila ma-identify talaga na TNVS. And how would they secure a sticker? Meron bang bayad yan? Hindi ko po alam. Alam ko last time wala namang bayad yan. Binibigay lang namin. Maliit lang naman yung sticker na may hologram para Saan nakalagay may yun? security. Saan ba yung mga taga-TNVS dito? Hindi kasi Kasi the last time nagbigay kami sa gagamit kanila. kayo ng camera, di ba? Yes, Kaya parang kayo nahuli. sa likod data or sa windshield. Sa likod. Kasi the last time may gano'n ako kaming sistema. Punta ko sa recto, paggawa ko. Kaya nga po, Nakalimutan ko. yung gagawin namin sekreto lang para hindi nila alam at may security feature yun. Kaya mahirap pong... Hindi sir, sooner or later, no, you have to tell us. You have to be Yes. transparent. No, don't do that. Dito dapat maging ano tayo. yun pong usapan kasi kahapon. Kahapon lang kami Hindi nga, nag-meeting. kaya nga, di ba, yung NCAP, papatupad natin, no contact policy dyan. Apprehension, no contact apprehension. Camera lang ang inaasahan dyan. So how would the camera knows na ito ay TNVS at ito ay hindi TNVS? Magkapareho lang ng plate niyan, pareho lang kulay ng plaka. We'll discuss that sa TNVS kung saan yung particular na spot lang na pwede ilagay yung sticker para alam din ng MMDA NCAP team na kapag ito nakalagay at may sticker, they are exempted. Paano natin malaman na hindi maabuso po yun? Like you said, Definitely, before yun na-abuso nga po, we'll make sure that the stickers ay kakaiba at may special features na kami lang ang nakakaalam. Saan manggagaling po yun? May pinapagawan po ang MMDA niyan. Hindi, pero Parang- ibig sabihin, kayo po mag-issue noon, tapos Yes. ibibigay nyo sa mga operators. Yes po, and basically, we'll have a list from LTFRB to double check yung binibigay ng TNVS company sa amin, corresponding plate numbers. Okay. Kasi meron naman na po dyan expired na at hindi na na-renew. Para hindi rin ho talaga... Okay, so you're gonna go through the listing of... Yes, para may double check ho namin sa LTFRB. Okay. Ganun naman yung ginagawa namin, binavalidate. Mga counter. Yes. Okay. Sige. Meron bang comment yung mga transport group natin? What's your name, sir? Mr. Chair, Kaobet Martin po ng Pasang Kabet. Masda. Yes po, Kabet. Magandang umaga po, Mr. Chair, Good morning, at sir. member ng committee. Yung pong binabanggit natin kayo ng TNBS, matagal na po namin minumungkahi, Mr. Chair, para yung taxi lagyan na sa pintuan ng TNBS. Yung marking sa mismong lakihan na po, sa may pintuan, Grab or TNBS. Kasi yung pong binabanggit ni Atty. Nunez, masyadong maliit po yan. So, marami po ngayon na bumibiyahe na mga talagang, sabihin natin, colorum. So, yung po aming suggestion na parang taxi sa pintuan po ilagay, TNBS or Grab. Yun po yung aming suggestion dyan para ma-identify po natin ang mga sasakyan nito. Yun po yung suggestion namin. At Mr. Chair, tungkol po dun sa NCAP na napag-uusapan po natin, ang Pasang Masda po, ang ACTO at ang ALTODAP ang nag-file po ng petition sa Supreme Court upang TRO po ang NCAP nito. Tama po yung sinasabi ni Atty. Nunez, hindi po kasama doon sa aming petition ang MMDA.
Ang amin lamang pong nilabanan dyan ay ang mga local government. Sapagkat sa sobrang taas ng penalty na pinapatong sa amin at yung pong mapaplakahang jeep sa mga public transport, kami po mga operator ang nagso-shoulder ng penalties. Kanya po, sabi ko nga, wala pa po tayong facial recognition. So, marami pong sa amin, sa hanay ng pampublikong sakyan, ang nagmulta po ng napakalaki. Na sinasabi ko nga po dyan, hindi ho namin kasalanan, pero kasalanan namin driver. So, yun po yung isa namin sa pinaglaban na kung maaari po, Mr. Chair, sa tulong nyo, yung non-contact na yan, yung MMDA, hindi po namin isinama yan, dapat magkaroon po ng talagang uniform ang penalties. Uniform na, sir. Binanggit niya. Yes kanina. po, yung pong napag-usapang uniform po yan, after ma-TRO po ang NCAP, kami rin po ang nagmungkahi kay Chairman Don Artesian, we from the transport sector, na maging uniform na po ang fines and penalties ng 17 cities and 1 municipality. Iyon po ay nagkaroon ng katuparan at pinasasalamatan po namin ng MMDA dyan, Mr. Chair. Bumaba po yun, uniform na po ngayon. Pero going back dun po sa NCAP, talaga pong napakabigat po ng penalty, 2,000. Hindi ho pare-pareho ang kanilang Pero ngayon po, uniform na yung NCAP, so okay na sa inyo. Well, Sabi ng MMDA, uniform na 17 LGUs. yung po, participate sa one ticketing system. Mr. Chair, yung po sa mga enforcer natin na ticket po ang ginagamit. Yung NCAP po, nakatiaro po yun eh. So ngayon po, nung mag-usap kami after na matiaro ang NCAP, yun na nga po lumbas yung uniform na po ang ticket ng ating National Capital Region o Metro Manila. Yung NCAP, di ba, MMDA, certain parts of Metro Manila, ang nilift yung TRO, hindi partial lang? Ang nilift lang ho ng TRO yung MMDA kung saan yung mga radial roads and circumferential roads under the jurisdiction of MMDA, doon lang namin pwede ipatupad. Kasi doon sa LGUs, marami yung sakop nito. So sa mga LGUs, hindi pa? Hindi pa po. Para maging clear tayo? Yes. Yes, sir. Okay. Minumungkahin na rin po namin sa tulong niyo, Mr. Chair. Kung maaari po, MMDA na lang po ang magman ng NCAP sa the whole of Metro Manila. Huwag na po ang local government natin. Sapagkat, yun nga po, kahit na po uniform yan, ang amin po, hindi ho namin isinamang MMDA during our filing of petition to Supreme Court dahil maganda ho ang kanilang programa. At sa gobyerno pumapasok ang pera. Samantalang nung pong magkaroon ang mga local government natin, meron po sila mga provider. May hatian po dyan na 60-40 sa provider, 60-40% dun sa local government. Kanya ho, yun ho yung aming talagang pinag-aralan at naimungkay sa aming abogado at napagbigyan po kami ng kataas-taasang hukuman. So yung pong pagkakalift, nung pong matiaro kami matiaro po yan ay nung August 2022. So, lifted po ng kataas-taasang hukom about 2 weeks ago, this month, MMDA po. Kanya, Mr. Chair, tulungan niyo kami. So Kaabit, gusto ko lang maging malinaw dito yung inyo pong suhestyon na okay sa inyo na magkaroon ng NCAP at MMDA nag-operate, even it would mean sa lahat ng LGUs, sa lahat ng 17 LGUs, basta't MMDA mag-operate. Tama po. So, wala kayong tiwala sa mga taga-LGU? Hindi. Mr. Secretary, Mr. Chairman, nagtitiwala naman po. May kanya lang po, mas nag-hire po sila ng provider, kanya tumaas ang penalty. Samantalang ang MMDA po, sarili nila lahat ng mga gamit na yan, kaya mas mababa ang penalty. At kami natutuwa doon. At isa lang po, karagdagan po, siguro yung pong penalty sa local and now sa MMDA, kailangan bayaran na muna namin ang mga apprehension. Kung contestable violation, siguro po ang mas maganda, wag muna kaming magbayad kung contestable violation. After the adjudication, na kung may kasalanan ng driver namin, that will be time for us to pay the penalty. Pero ang nangyayari po at nangyari noon, bayaran nyo muna bago nyo i-contest. Paano kami makapag-withdraw ng pera noon? Bayad na. So, walang due process doon? Wala po. Parang Kasi bayad ka muna kami. bago ka mag-complain. Opo.
So dapat mag-contest ka at kung nakita talagang may violation ka, then you pay. Tama Pero po pag yun, nakita Mr. wala Chair. kang violation, may pagkakamali, then absuelto. Tama po Ganun yan, dapat ang due Mr. process. Chair. So that's Opo. not happening dito sa NCAP? Hindi po. MMDA? Yung sinasabi po ni Kaobet sa LGU lang po. Sa Iba LGU. Iba yung contest mechanism sa MMDA. So sa MMDA, merong contest mechanism. Sa LGU, wala. Alam ko po may adjudication din sila. Well, siguro ho, yung binabanggit ni Attorney Nunez ng MMDA, isa pa po, Mr. Chair, ang karagdagan lang po ito. Kasi ang nanguhuli MMDA yung NCAP. Ang mag-adjudicate MMDA, hindi po ba po pwede, Mr. Chair, with your help, na ibang agency ang ating maging adjudication board? So wag ng MMDA. So this time pati sa MMDA, wala na kayong tiwala din. Hindi naman po. Kanina kasasabi niyo Kanya na, naman, sana parang- magpa-implement ng NCAP. Mr. Chair, Sa, kasi- kasama, bukod sa buong, pati sa 17 LGUs, MMDA. Tapos ngayon, wag MMDA. Sir, Iba. Mr. Chair, nagtitiwala po kami. Ang ibig ko lang po sabihin, mas maganda po siguro kung iba ang mag-adjudicate sa mga huli. Okay, and ano po yung suggestion niyo? Sino ho dapat Siguro, mag-adjudicate? isang traffic court po tayo na talagang, o sa LTO, pwede ho siguro natin i-assign sa LTO yung adjudication. Para naman ho, parang neutral place lang naman po. Wala ho, yung pagtitiwalaan doon po. Kanya lang, pagdating na po sa adjudication, hindi ho nawawala yung MMDA ito, paano to? Parang ano lang po yung aming feeling. Baka nagmuro-muro na sila. Okay. Anong reaction niyo po, Secretary Vince? Ipapasa daw halimbawa sa LTO kung MMD ang Pwede naman naghuli? pong pag-usapan, Mr. Chairman. No? Pero I think our right now po, no, kasi ang DOTR po ay limitado po ang aming enforcement powers. No? For example, ang LTO po, ang LTFRB, ang kanilang enforcement powers is really not on traffic violations per se. No? It's really on kung LTFRB yan, kung ang isang PUV ba ay out of line or ang PUV ba ay nag-ooperate na walang prangkisa. Yan po, LTFRB ang pwedeng mag-enforce yan. Ang LTO naman, ang mga sasakyan bang nasa kalye ay rehistrado o hindi. No, so medyo limited lang po talaga ang enforcement mandate ng LTO at LTFRB. Whereas ang MMDA, ang mandate po na niya at kasama na rin ng mga LGU, traffic. No? Lahat ng violations of traffic regulation, yan po ay napapaloob sa mandato ng MMDA. Pero, I mean, wala naman pong pwedeng makipagtulungan po kami. No? Lagi naman po kaming open dyan. Pero, yun lang po siguro ang, Mr. Chairman, just to address yung concerns ni Ka-Obet. No? Ako lang ho, Mr. Chairman, personally, no? Siguro po, ang dapat tignan natin dito is, paano po ba ginagawa ito ng ibang bansa? Kasi, hindi naman po bago itong NCAP ginagawa na po ito ng matagal sa ibang mga bansa. And ano po ba ang sistema ng kanilang pag-enforce nito? Ano po ba ang sistema ng kanilang adjudication or pag i-contest mo, i-question mo, ano po ba ang sistema sa ibang bansa? At siguro po, dapat, kung nagwo-work naman sa ibang bansa, dapat siguro gayahin na lang natin. Sa ibang bansa kasi meron yung traffic court na doon ka Tama pupunta. po. Sa Amerika may traffic court. Tama po. Doon mo babayaran yung violation mo at pwede mo i-contest para may judge Opo. na mag-hear doon sa sa pagkukontest mo. Tama po Baka yun, nga po, Mr. Mr. Chairman, not to add to the responsibilities of the chairman, but this might actually be something that the legislative branch can look into and para orderly na kasi ngayon po syempre limitado ang executive to enforce and we are just bound by the existing legislation, no? So Ikaw na magsalita. pero I mean maganda pong at least umuusad po tayo, Mr. Chairman, with your leadership, no? Na nakaklarify po ang marami bagay dito. Thank you po. Mr. Mr. Chair.